public service na po tayo kasama of course Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa inyo ng libreng payong legal. Nasa linya naman po ng ating telepono, ating next caller na si RC Valladolid. Good morning sa iyo, RC. Hello po, good morning. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ako po yung... ito po yung... Alam niyo po, Mr. RC, patayin niyo po ang TV niyo o kaya po hinaan kasi nagkakaroon tayo ng pag-aantala. Ay, naandang. Manood na lang ko dyan. Ito po. Hello po. O sige po, RC, ano po yun? Ako po yung... Ang tanong ko lang po kasi, Sir Ben, ay nagtrabaho po ako bilang caretaker May 2014. Okay. Tapos ang sahod ko ron 200. Oo. Libre tirahan at libre kuryente. Oo. Tapos? Dahil 200 din sahod ko nga po, dahil under probation daw ako, siyempre po kailangan ko ng trabaho. Pinik ko na muna. Oo. Pinasukan ko. Ngayon, nung lumipas po yung panahon na nagtatanong ako isang taon na nagtanong ako kung kailan po matatapos yung under probation ko sa papasahod sa akin. Sa opisina raw tatanungin kasi tapos sa opisina tatanungin Okay. Yun. Alright. O sige, ganito po. RC. mo? So ang tanong mo ba, RC, ganito. Sa yugtong ito, sa puntong ito, dapat pang ituring ka ng regular. Una, yan ba ang tanong mo? Pangalawa, yung sahod mo napakababa. Dapat ba minimum wage na yan? At pangatlo, dapat ba yung ibang biyaya ng isang regular, dapat mo nang makuha? Iyan ba ang tanong mo? Yun nga po, sir. Tumpak na tumpak ka, Okay, Dean tumpak Mel. si Nicanor. Ang tawag ko dyan. Okay. Alam mo, sabi ng batas natin, basta't wala naman nakasulat na kasunduan ang nagtatrabaho at nagpapatrabaho, pagkatapos ng 6 na buwan sa trabaho, dapat ituring na siya na regular. Kaya nga nagkakaroon ng endo, di ba? 5 months terminate na, isang buwan pinapalipas, tapos pinapapirma ulit ng kontrata. Di ba? Kaya iyan ang sinasabi ng batas natin. Yan ang una. Pangalawa, basta't regular ka na, siyempre, lahat ng biyaya ng batas dapat makuha mo na. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron ka ng security of tenure at lahat ng mga overtime payment, bayad na sa'yo, night differential, lahat. At magkakaroon ka pa ng service incentive leave. Kung naka-1 taon ka na, mandandong magbigay ng nagpapatrabaho sa iyo ng leave with pay 5 araw. Iyan ang mga karapatan mo. Kaya, kung hindi ka pa ginagawang ganyan, dapat talagang igiit mo sa nagpapatrabaho sa iyo. Pag-ayaw at Pag-ayaw, siya lalapit at hihingi ng tulong. Pag-ayaw, pumunta ka na sa NLRC para maisumbong mo at tawagang pangsin ang nagpapatrabaho sa iyo ng labor. Yan ang gagawin mo para sila na ang magpupuna sa iyong mga nagpapatrabaho at para magawaan ng paraan. Ayan, RC. Okay. Attorney, paano po yun? Kung halimbawa nagreklamo ako ng ganyan, hindi kaya nila paalisin ako rito? Iyan ang kaba ng lahat ng mga manggagawa. Kaya dapat lakasan mo lang ang loob mo. Siguro, sabihin mo dun sa NLRC, huwag nyo na munang sabihin ng pangalan ko. Confidential. At para punahin nyo na lang muna at bisitahin ang nagpapatrabaho sa'yo. Oo, pwede yun. Pwede yun. Okay, RC? Yung nga pong tanong. Yun ang takot niya. Yun ang kanyang pangamba. Iyon lahat, ganun lahat talaga ang pangamba. Dapat lang lakasan ang loob. Sir, Don Mel, kasi pong ang unang responsibilidad ko rito, magtatabas lang ako. Tapos lumipas yun, naging taon na nga. Ang binigay na sa akin responsibilidad, asikasuhin ko lahat dito. Ako yung tagapagbawal na sa lahat. Bali, ako yung ang verbal na pagkakasabi sa akin, ako na yung tagapamahala rito. Wala akong pinangahawakan ng gunin. Kahit nga po yung ID, kahit yung mga... Wala akong pinangahawakan Isa pa yan. Baka nga naiisahan ka dyan.
baka hindi ka sinasama sa plantilla dyan ng kumpanya, di ba? At saka dumami na yung trabaho, hindi pa Dumami nadagdagan na ang yung trabaho. sweldo. Oo nga, kaya ito na ang NLRC. ito na talaga ang pagkakataon na igigiit mo ang iyong karapatan. Kasi kung hindi mo igigiit ang karapatan, nakaupo ka lang dyan nag-iisip, di ba? Kaya punta ka na sa NLRC o sa labor para nga tawagang pansin itong nagpapatrabaho sa iyo. Alright, maraming salamat sa iyo, RC. Sana ma-actionan niya ng NLRC. Oo, alam mo may pro forma ano naman doon eh. Yung complaint na pinipilapan mo. Oo. Na tumutulong sila. Alright, kung kayo po ay may mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayo mag-text sa amin. Ang text line po ay 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po nating sagutin lahat ng inyong mga problemang legal.